Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon ay nagtamo ng isang hindi inaasahang ankle injury si Kevin Durant dahilan kung bakit napaaga ang pag-exit nito sa game at hindi na ito bumalik pa. Kitang-kita nga na malala talaga ang pagkakaroll ng kanyang ankle mga kaibigan. Sa ngayon nga ay 2 weeks na lang ang natitira sa regular season. April 15 ang simula ng play-in tournament at tinamaan pa nga ng injury si KD. Ang Suns ay nasa labas pa ng top 10 ng West sa ngayon. 2 game na nga ang agwat sa kanila ng Dallas Mavericks at ng Sacramento Kings. Without KD ay si Devin Booker nga ang aasahan ng Phoenix Suns offense. Si Devin Booker na may average lamang na 15 points per game sa kanyang last 4 games. Kaya naman tiyak na hindi magiging madali para sa Phoenix Suns na makabalik sa play-in spots lalo na't napakatindi pa nga ng kanilang schedule. With KD most likely out sa next 2 weeks, idagdag mo pang katotohanan na mahihirapan ng Suns sa makabalik sa top 10 ng West at lahat nga ng trade rumors regarding sa former MVP, it is very likely mga kaibigan na napanood na natin ang final game ni Kevin Durant para sa franchise ng Phoenix Suns. Ang mga teams sa tulad ng Houston Rockets, Dallas Mavericks at San Antonio Spurs, ang mga teams sa interesado na may enough assets to complete a trade, subalit asahan na madaming team nga magpapakita ng interes sa 35-year-old veteran. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Boston Celtics naman ay isa nga sa mga favorites sa magkampiyon ngayong season dahil bukod na lang nga sa dahilan na sila ang reigning champions, ito ay dahil na din sa hindi gaano nagbago ang kanilang roster. Nananatili nga ang kanilang Super 6 lineup ni Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Derrick White at Al Horford. Bukod dyan ay nasa kanila din nga ang inaasahan na 6 Man of the Year winner ngayong season, Peyton Pritchard. Ganun pa man ay dapat sulitin na nga ng Celtics sa pagkakataon na ito dahil e-epekto na nga ang bagong CBA rules ng NBA kung saan malaking luxury tax ang babayaran ng Celtics kung ipapanatili nila si Jrue Holiday o Kristaps Porzingis. Si Jaylen Brown at Jason Tatum nga ang highest paid duo sa NBA. Sumasahod sila ng $119.7 million per year. Sila lang nga mga kaibigan. Mataas na din ang sahod nila Derrick White kaya naman kakailanganin na mamili ng Celtics front office kung sino ba kay Porzingis o Holiday ang bibitawan nila ayon sa mga insiders. Unless ang bagong owner nga ng Celtics ay handang magbayad ng malaking luxury tax, mapapanatili nga nila ang roster na ito. Ganun pa man, almost every time nga ay hindi willing ang mga owners dito dahil at the end of the day ay business nga ito para sa kanila. Kahit nga umabot pa sa finals ang isang team, kung lubog nga ito sa luxury tax ay malulugi pa din ang front office. Kaya naman kung kailangan nga nabitawan ng Celtics ang isa kay Holiday at Porzingis, sino ba ang gusto nung manatili sa team na ito?